fallacy in arguments. Kapag tayo nakipagdiskusyon, nakipag-usap sa ibang tao, tayo ay nakipagtalastasan sa kanila at mainit yung usapan, gusto nating manalo. Gusto nating patunayan na tama tayo. Gusto nating gawin lahat ng pamaraan, sabihin lahat ng pwede nating sabihin nang sa gayon ay tayo ang paniwalaan. In philosophy, in logic, specifically logic is a branch of philosophy, meron tayong tinatawag na fallacy. Okay? A fallacy is an erroneous statement. Erroneous statements based on faulty reasoning. Ibig sabihin, sinasabi natin ang isang bagay sa maling pamaraan nang sa gayon ay makakuha tayo ng simpatsya, paniwalaan tayo, nang sa gayon ay yung sinasabi natin ay maging katanggap-tanggap sa ibang tao. Tama po ba ang fallacy? No, they are erroneous statements. Pero lahat tayo ay guilty. Lahat tayo ay ginagamit natin ang pamarang ito nang sa gayon ay manalo tayo sa pakikipag-usap, pag-argue natin sa ibang tao. At sa discussion natin ngayon ay pag-uusapan natin ang tinatawag nating fallacy in arguments. Ibig sabihin, mali sa pakipagdiskusyon natin, mga maling ginagamit natin sa pagdidiskusyon. Sisimplihan ko na lang nang sa gayon ay madali nating maunawaan at nang sa gayon ay makuha nyo rin agad-agad. First, appeal to money. Appealing to the sense of greed using money to win over one's opponent. Nagsusuhol ka sa isang tao. Nagbibigay ka ng pera. Sa halip na gamitin mo yung tamang pamamaraan ay pera yung ibinibigay mo. Okay? Sinasabi mong ganyan. Magkano ka ba? Magkano bang kailangan mo para tumahimik ka? Sir, ano bang gusto mong regalo sa Pasko para pumasa ako? Nanunuhol ka sa pamamagitan ng pera. Next one, appeal to authority. Appealing to the authority of some prominent persons to support our contention or claim. Anak ako ni Mayor, hindi mo ako dapat hulihin. Malakas ako kay Governor kaya naman ako agad na upo dito. Kumbaga, ginagamit natin yung mga iba-ibang tao sa paipagtalastasan natin na kilala nang sa gayon ay manalo tayo. Ako yung presidente sa loob ng classroom kaya dapat sundin niyo ako. Next, appeal to force. Ignoring the real issue at hand and appealing to physical or moral pressure rather than to reason. Yung binubugbog yung isang tao para umamin sa krimen na hindi niya ginawa. Sinasaktan yung isang tao para umamin sa krimen na hindi niya naman ginawa. Yung tinotorture, yung shotgun marriage na tinatawag, pakakasalan mo ba ang anak ko o hindi, tapos may nakatutok na shotgun sa ulo. Yung mga nakikita natin sa pelikula na layuan mo ang aking anak, kung hindi ay papatayin ko ang iyong pamilya. Ang tawag natin doon, appeal to force. Gumagamit tayo ng lakas, gumagamit tayo ng dahas, nang sa gayon ay makuha natin ang ating gusto. Next, appeal to popularity. Attempting to convince by appealing to the natural desire we all have to be included or like or recognize. Appeal to popularity. Kung sino ang sikat, nakikisali tayo sa sikat. Halimbawa, ang nag-endorse ng isang sabon ay K-pop artist. Sikat na sikat ang K-pop artist ngayon. Kaya anong gagawin natin? Tinatangkilik natin kasi K-pop artist yung nag-introduce sa atin Halimbawa, sikat ngayon yung laro na Mobile Legends. Ay, ako rin, nagmo-Mobile Legends ako. Ako nga, magaling ako maglaro dyan. So, anong sinasabi natin? Kung ano yung kilala, sinasabayan natin nang sa gayon, yung kilala na yan ay maging in din tayo. Okay? Para maging kilala din tayo. Next, fallacy of non sequitur. We commit this fallacy when our conclusion doesn't necessarily follow from our premises. Non sequitur, ibig sabihin, it does not follow. Halimbawa, nakakita ka ng itim na pusa nung umaga. Kaya ang sabi mong ganyan, minalas na ako nung maghapong ito. Okay? Halimbawa, yung mukha mong pangit ang nakita ko, kaya pumangit na rin maghapon ko. Sabi kasi sa zodiac sign ko, pangit yung year ko, kaya pangit na rin nangyayari. Kumbaga, wala namang kinalaman yung nangyari sa atin o yung sinasabi natin prior sa nangyari, pero ginagamit naman natin. Next, argument to ignorance. Playing or portraying to be ignorant about certain topic. Nagtatanga-tangahan ka nang sagay na hindi ka mapagalitan o hindi ka madamay. Pag tinanong ka, ba't hindi mo alam na may assignment ngayon? Ay, wala po ako kahapon, kaya wala po akong assignment Ay, may assignment po ba? Ay, hindi ko po alam yan.
Pero dapat alam mo, kaya argumentative ignorance, ginagamit mo yung tanga-tangahan na pamamaraan nang sa gayon ay hindi ka madamay or nang sa gayon ay makaligtas ka. Appeal to pity, appealing to pity, mercy, or emotion. Alam na natin ito. Nagpapaawa. Ginagamit yung kanyang emosyon. Huwag mo akong iwan, hindi ko kakayanin pag wala ka sa buhay ko. Yon yung mga ganyan or sinasabing ganyan na mahirap lang kami kaya ganyan, kaya hindi mo ako papaniwalaan. Kumbaga, naaawa tayo sa tao at dahil naaawa tayo sa tao, nakakalimutan na natin yung pinag-uusapan na topic at hand. Next, argument to the man or argumentum ad hominem. Ano ito? Yung argumentum to the man or argumentum ad hominem or argument to the man. Binabanatan mo isang tao. Ba't tayo maniniwala dyan? Criminal naman yan eh. Diba? Pag meron tayong kaaway, kinakalaban natin siya, binabanatan natin yung pagkatao niya. Huwag kang maniwala dyan. Anak lang ng labandera yan eh. Anak lang ng magsasakayan. Ba't natin paniwalaan? Okay? So kung mapapansin nyo, yung mga arguments na ito ay ginagamit natin to win over someone or to win over an argument. Sa ibang-ibang scenario, nagagamit natin ang mga ito. Mga kapatid, sa mga nanonood ng video ito, mali po ito kaya tinatawag nating fallacy, erroneous statements. At dapat alam natin ito para kung tayo maipag-usap, tayo kinakausap, alam natin kung yung isang tao ba ay nagpapaawa, gumagamit ng pera, gumagamit ng dahas, or kung yung isang tao ba ay tama yung kanyang sinasabi base sa usapan, hindi base sa kanyang nararamdaman. Okay? That's why we need to